Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Makalipas ang isang linggo, naroon ang Venture and Corporation sa Moderno at napapalibutan ng salaming conference room ng Dash Group para sa huling pitch presentation. Naupo si Amara 2 upuan ang layo mula kay John, maayos na nakalapag sa harapan niya ang kanyang mga notes, ngunit hindi man lamang niya iyon nagalaw. Ilang gabi rin niyang ibinaon ang sarili sa trabaho, paulit-ulit na pinino ang bawat detalye ng campaign na iyon hanggang sa unti-unting mapawi ng matinding pagod ang sakit na pilit niyang kinakalimutan. Isa-isang ipinakita ni John ang mga huling slides, puno ng kumpiyansa ang kanyang boses, habang pinagmamasdan naman ni na Amara at ng iba pang miyembro ng team ang reaksyon ng mga executives na nasa kabilang panig ng mesa. Nang muling bumukas ang mga ilaw, sumandal sa kanyang upuan si Alex Ricaforte, Executive Director ng Dash Group, habang may bahagyang ngiti sa labi. Kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga, sabi nito. Ito mismo ang uri ng pananaw na inaasahan naming makita. Marahan nitong nilibot ng tingin ang buong mesa. Sino ang pangunahing nanguna rito? Si Ginang Cruz po ang may malaking ambag sa karamihan ng mahahalagang konsepto, agad na sagot ni John nang walang pag-aalinlangan. Sabay-sabay na napalingon ang lahat kay Amara. Bahagya siyang umayos ng upo bago nagsalita sa mahinahon ngunit matatag na tinig. Bunga po ito ng sama-samang pagsisikap ng buong team, Ginoong Ricaforte. Lahat po kami ay may naging bahagi sa naging resulta nito. Mas lumalim ang ngiti ni Alex. Isang uri ng bihirang pag-apruba na sapat ng maituring na tagumpay. Mapagkumbaba, anito habang bahagyang tumatango. Nagugustuhan ko iyon. Ngunit dapat pa ring maibigay ang pagkilala sa tunay na nararapat. Napakahusay ng trabaho mo, Ginang Cruz. Sandaling natigilan si Amara sa natanggap na pagkilala. Bihira siyang makatanggap ng ganoong klase ng papuri sa mundong ginagalawan niya, at ang marinig iyon sa harap mismo ni Maxwell ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang damdaming ayaw niyang pagtuunan ng pansin. Bago pa man siya makasagot, muli nang nagsalita si Alex. Nais kong makita kayong lahat sa launch event sa susunod na linggo. Ginoong Escudero, siguraduhin mong naroon ang buong team mo. Karapat-dapat kayong mabigyan ng pagkilala. Si Maxwell, na nanatiling tahimik sa buong meeting, ay bahagyang tumango. Makakarating sila. Mahigpit na kinamayan ni Alex si Maxwell bago tuluyang lumabas ng silid at naiwan sa paligid ang bigat ng kanyang pag-apruba. Natila isang tatak ng tagumpay. Pagkatapos ay humarap si Maxwell sa kanyang team. Maganda ang naging trabaho ninyo, simple nitong sabi, pantay at kontrolado ang boses. Nasiyahan ang Dash Group. Dumalo kayong lahat sa launch event, kayo ang magiging kinatawa ng Venture and Corporation. Hindi direktang tumingin si Amara kay Maxwell. Hindi na mula noong araw na pinalabas siya nito sa meeting room. Mula noon, natutunan na niyang tratuhin ito ng may malamig na profesionalismo. Isang tango. Isang mabilis na oo, Ginoong Escudero. Wala nang higit pa roon. Napansin iyon ni Maxwell. Palagi naman niyang napapansin. At hindi naman dapat iyon makaapekto sa kanya. Bakit naabala pa rin ako rito? Nararamdaman ni Amara ang pagdaan ng tingin nito sa buong silid at saglit iyong huminto sa kanya bago muling lumihis. Kung may nakatagong kahulugan man doon, hindi na niya sinubukang alamin. At dumating na ang gabi ng launch event. Nalulunod sa malambot na gintong liwanag ang buong ballroom. Iyong klaseng ilaw na nagpapamukhang mamahalin at elegante ang lahat ng bagay. Maayos na naglalakad ang mga waiter sa pagitan ng maliliit na grupo ng mga bisita habang ang paligid ay napupuno ng mahihinang tawanan, magagarang usapan at paminsan-minsang tunog ng pagbukas ng champagne. Pumasok si Amara kasama nina John, Miriam at ng iba pa nilang kasamahan. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida na perpektong bumabagay sa kanyang katawan, habang maayos namang nakalugay sa isang balikat ang kanyang buhok. Hindi niya sinusubukang agawin ang atensyon ng kahit sino, ngunit napapansin pa rin siya ng mga tao. Ramdam niya ang ilang matang nananatili sa kanya.
Kabilang naroon ang kay Alex Ricaforte. Mukhang may nakaagaw ng atensyon niya, pabulong na tukso ni Miriam sabay marahang siko sa kanya. Binigyan lamang siya ni Amara ng makahulugang tingin. Work event ito. Huwag ka nang magsimula. Ngunit nang lumapit si Alex sa kanilang grupo makalipas lamang ang ilang sandali, lalo lang lumawak ang ngisi ni Miriam. Ginang Cruz, magiliw na bati ni Alex habang inilalahad ang kamay nito. Napakaganda mo ngayong gabi. Hindi magiging ganito kaganda ang campaign kung wala ka. Kung sakaling kailangan ninyo ng model para sa isa sa mga ads ninyo, biro ni John, sa tingin ko nahanap na ninyo ang tamang tao. Bakit hindi? Sagot ni Alex na may bahagyang ngiti habang nananatili ang tingin kay Amara. Napatawa lamang siya at umiling. Magtiwala kayo sa akin, Ginoong Ricaforte, masisira ko agad ang advertisement ninyo bago pa kayo makakurap. Natawa ang buong grupo at bahagyang gumaan ang tensyon sa paligid. Model. Sino ang pinag-uusapan natin? Napalingon sila nang makita si Bert na papalapit, ay hawak na inumin habang tila kaswal na sumasali sa usapan. Si Ginang Cruz, syempre, sagot ni Alex halatang naaaliw pa rin. Masyado siyang elegante para manatiling nakatago lang sa likod ng isang desk. Bahagyang tinaasa ni Bert ng kilay si Amara. Hindi ko naman maikakailang tama kayo. Napairap si Amara, ngunit bahagyang kumibot ang gilid ng kanyang labi. Pakiusap, huwag ka nang magsimula, mahina niyang bulong. Bago pa may makasagot, biglang nag-iba ang atmosfera sa loob ng ballroom. Dumating si Maxwell. Tahimik siyang pumasok sa gitna ng mga tao, bit-bit ang kanyang karaniwang presensyang walang ingay ngunit mabigat. Lahat ng detalye tungkol sa kanya. Ang maayos na tailor-made na suit, ang kontroladong ekspresyon, ang malamig na kumpiyansa, ay tila sinadyang idisenyo upang mapansin. Kasama niya si Cassandra Romualdez, nakabibighani sa suot na emerald green na gown, ang kamay nito ay bahagyang nakapatong sa braso ni Maxwell na parabang doon talaga iyon na babagay. Ang kaninang magaan at maaliwalas na usapan ay biglang napalitan ng tahimik na kamalayan sa presensya ng lalaking, kahit saan man pumasok, ay tila nagpapaliit ng buong silid. Si Cassandra Romualdez yan, pabulong na sabi ni Miriam sa tabi ni Amara. Ang nobya ni Ginoong Escudero. Tahimik na tumango si Amara. Siyempre. Perpekto silang tingnan. Para silang magkapareha na likha para sa mga ganitong klaseng lugar. Pawang elegansya, pino at kontrolado. Ginoong Escudero, magalang na bati ni Alex habang inilahad ang kamay ng makarating si Maxwell at Cassandra sa kanilang grupo. Magandang makita ka muli. Tinanggap iyon ni Maxwell na may maikling tango, ang kanyang tingin ay saglit lamang dumaan. Halos hindi mapansin. Kay Amara bago muling bumalik kay Alex. Ricaforte. Ginang Romualdez, bumaling si Alex kay Cassandra na mailikas na charm, napakaganda mo gaya ng dati. Bahagyang umiti si Cassandra, pino at maingat. Salamat, Ginoong Ricaforte. At pagbati sa inyo sa gabing ito. Mukhang kahanga-hanga ang proyektong ito. Hindi sana naging posible kung wala ang mga ideya at pakikipagtulungan mula sa Venture and Corporation, sagot ni Alex, bagamat malinaw na ang kanyang tingin ay sandaling dumapo kay Amara habang binibigkas iyon. Pagkaraan, na para bang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataon, magaan niyang itinanong, kailan naman ang kasal ninyong dalawa? Mahinang natawa si Cassandra, sabay lingon kay Maxwell na nasa tabi niya. Nasa kay Maxwell yan. Medyo masyado siyang abala para magplano. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Maxwell. Malamig. Hindi mabasa. Para bang hindi man lang sumayad sa kanya ang tanong. Ilang sandali pa, nagpaalam si Cassandra upang bumati sa ibang bisita. Sina John at Miriam ay nanatiling malapit, nakikipag-usap kay Bert, ngunit si Amara ay tila naipit sa pagitan nina Maxwell at Alex. Ang dalawang lalaking, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay tila parehong nakatutok ang pansin sa kanya. Si Alex ang unang bumasag sa katahimikan, humarap ng buo kay Maxwell. Ginoong Escudero, matagal ko nang gustong itanong ito. Nais kong isama si Ginang Cruz sa aming paparating na commercial campaign para sa resort. Bilang punong tagapagpaganap, kailangan ko ang inyong pahintulot bago maglabas ng formal na imbitasyon. Napakurap si Amara, nagulat. Inakala niya ang naunang biro nito tungkol sa pagiging model material ay isang simpleng pagbibiro lamang.
Ginoong Ricaforte, mabilis niyang sabat, magaan ang tinig, ngunit maihalong pag-aalangan, hindi mo na kailangang biruin ako ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, mahinahong tugon ni Alex, matatag ang tingin sa kanya. Perpekto ka para roon. Maganda, maayos kumilos. Eksaktong imaheng hinahanap namin para sa luxury brand ng Dash Group. Mahinang natawa si Bert. Sa totoo lang, may punto siya. Bagay nga si Ginang Cruz. Natigil siya sa pagsasalita nang mahuli niya ang matalim na tingin ni Maxwell. Sapat upang putulin ang kanyang sinasabi sa gitna ng pangungusap. Oo, patuloy ni Alex, nananatiling may ngiti, sayang kung hindi natin maipapakita ang ganoong klase ng presensya. Bahagyang gumalaw si Amara sa ilalim ng bigat ng atensyon sa kanya, at hindi niya napigilang mapalingon kay Maxwell. Parang likas na paghahanap ng kahit anong palatandaan, kahit anong sagot mula rito na pwede niyang panghawakan. Nang sa wakas ay magsalita si Maxwell, pantay at kontrolado ang kanyang boses. May iba pang proyektong kailangang tutukan ni Ginang Cruz. Bilang punong tagapagpaganap, tungkulin kong tiyakin na nananatiling nakapokus siya sa mga iyon. May bigat ang bawat salita. Pinal, walang puwang para sa pagtutol. Sandaling tinitigan siya ni Alex bago bahagyang tumango. Siyempre. Nire-respeto ko iyan. Doon natapos ang magalang na palitan. Ang usapin ay agad na isinara, kasing bilis ng pagbukas nito. Mahina ang naging paghinga ni Amara. Isang tahimik na buntong hininga ng ginhawa. Wala siyang interes na humarap sa kamera, at ang matatag na pagtanggi ni Maxwell ang nagligtas sa kanya mula sa pangangailangang siya mismo ang tumanggi. Si Maxwell naman ay hindi na muling sumulyap sa kanya. Ngunit bahagyang humigpit ang hawak niya sa baso. Bumaling si Amara kay Miriam. Maghanap tayo ng bar bago pa magsimula ang mga speech. Nagpaalam siya sa grupo at sumunod kina Miriam at John patungo sa dulo ng bulwagan. Naramdaman ni Alex ang pagbabago sa daloy ng usapan kaya magalang siyang umiti. Kung mapapatawad ninyo ako, kailangan ko ring maglibot. Marami pang kamay na kailangang kamayan ngayong gabi. Bahagya siyang tumingin kay Maxwell bago tuluyang humalo sa dagat ng mga bisita. Mula sa kabilang dulo ng silid, sinundan ni Maxwell ang tingin si Amara. Hindi mabasa. Nakapermi. Sapat ang tagal upang maramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Isang uri ng pagkirot na hindi niya maipaliwanag. Bakit siya iniistorbo ng interes ni Alex kay Amara? Bakit pati si Amara mismo ay tila hindi niya maalis sa isip niya? Ang higpit ng mukha mo, Maxwell, mahina ngunit maihalong biro na sabi ni Bert sa kanyang tabi. Hinihila siya pabalik sa kasalukuyan. Tiningnan siya ni Maxwell, walang gana. Bahagyang umisi si Bert. Hindi ko inaasahan na mapapansin ng golden boy ng Dash Group si Ginang Cruz. Pero kung iisipin, hindi na rin nakapagtataka. Maganda naman talaga siya. Napansin ni Maxwell ang paraan ng tingin ni Bert. Kung paano ito na natiling nakapako kay Amara na nasa kabilang dulo ng silid, nakatawa ngayon habang magaan ang pakikipag-usap sa kanyang team. Isang bagay na mainit at hindi ka nais-nais ang biglang sumiklab sa dibdib ni Maxwell. Humarap siya ng tuluyan kay Bert, ang tinig ay kontrolado ngunit may bahid ng lamig. So interesado ka? Gusto mo siya? Tinaasan siya ng kilay ni Bert. Single siya. Single din ako. Bakit hindi? Sagot nito. Pagkatapos ay may ngising pilyo pa siyang idinagdag, ikaw nga ang engaged, di ba? Bago pa makasagot si Maxwell, tinapik ni Bert ang kanyang balikat at dire-diretsong lumakad papunta kina Amara at ng grupo nito, iniwan si Maxwell na nakatayo roon. Mahigpit ang panga at ang maayos niyang ekspresyon ay pilit na pinipigilang mabasag. Sinundan ng tingin ni Maxwell si Bert habang papalapit ito sa grupo ni Amara, agad na nakisabay sa magaan nitong presensya at natural na charm. Bahagyang kumuyom ang kanyang mga daliri sa hawak na baso. Katawa-tawa ito. Empleyado lamang siya. Isang pangalan sa payroll. Kung ano man ang nakikita ni Alex Ricaforte, kung ano man ang iniisip ni Bert. Wala iyong halaga. Wala iyong kinalaman sa kanya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay may apoy na unti-unting sumisindi sa loob ng kanyang dibdib? Mariin niyang pinakawalan ang hininga, pilit pinapakalma ang sarili. Unti-unting lumuwag ang kanyang panga, isa-isa. Mag-focus ka, Escudero. Wala kang karapatang makialam.
wala siyang kahulugan. At gaya ng lagi niyang ginagawa kapag may bagay na masyadong lumalapit sa bahagi ng kanyang sarili na ayaw niyang harapin, ibinaon ni Maxwell ang lahat. Ang iritasyon, ang init, ang bigat na hindi niya maipangalan. Ibinaon niya iyon sa ilalim ng trabaho, imahe at kontrol. Sa lugar kung saan walang damdaming pinapayagang makalabas. Sa susunod na kabanata, mas lalo pang guguluhin ni Bert ang isip ni Maxwell habang palapit ito ng palapit kay Amara, na tila walang takot tawirin ang mga hangganang pilit itinayo ni Maxwell sa pagitan nila. Samantala, hindi inaasahan ni Amara na isang simpleng gabing puno ng ilaw at ngiti ang magdadala sa kanya sa isang sandaling magpapayanig sa malamig at kontroladong mundo ni Maxwell Escudero. Kaya abangan natin